Hello Katkan fam! Kumusta po kayo? For today's video, pag-uusapan po natin ang aming timeline sa pag-apply ng aming student visa as a family application. Nag-start po ang aming pagre-research sa ibang bansa sa pagmamigrate early 2023. Before noon, kung pag-uusapan natin ang pagmamigrate, talagang kami ng asawa ko parang hindi namin ma-imagine pa ang sarili namin na mga ibang bansa pa ulit. Pakiramdam kasi namin sobrang komportable na ang aming buhay dito sa Qatar. Wow! Pero anyway, mahaba-habang kwento po ito. Kailangan po ng separate video para masabi ko lahat ng reason kung bakit kami nag-decide na mag-migrate sa ibang bansa. Alam niyo po ba na ang first option namin ay Australia o kaya New Zealand? Kasi naghahanap kami ng bansa na hindi masyadong malamig. So around February 2023, nag-start na po kaming mag-research tungkol sa pag-apply ng mga PR application sa mga bansang yan. Opo, PR application ang una naming tinignan. Nag-inquire din kami sa iba't ibang mga agencies. At in fairness po, sa lahat ng mga agent na tumatawag sa akin, ang dami-dami kong natututunan. Kasabay po nito ay sumali din ako sa iba't ibang mga Facebook groups at dito na po naumpisahan o nabuksan ang aking kaisipan tungkol sa student pathway. Around May 2023, nakipag-decide kami ng aking asawa na sumubok ng student pathway sa Canada. Habang nagse-search kami ng mga schools, kasabay po nito ay nag-aayos na din kami ng mga documents from the Philippines. Around this month din po, May 2023, may nakilala po akong agent na tumutulong ng libre. Yes, libre po. Para makakuha ng letter of acceptance sa Canada or sa mga schools sa Canada. Ibibigay mo lang sa kanya ang lahat ng requirements and then siya na po ang magpa-process ng lahat at inform ka na lang niya pag lumabas na yung letter of acceptance mo. Aba, matindi! Again po, libre po yun except na lang kung may processing fee or application fee sa isang school or sa gusto mong school na applyan. Nung nag-decide naman po kami na Canada na ang a-applyan namin, next naming inisip ay kung anong province ang gusto namin. It's either Alberta or Ontario. So hayun, dun kami nag-focus maghanap ng mga schools ni ate agent. In fairness po sa Ontario, maraming mga libre na makakakuha ka ng letter of acceptance na talagang wala kang babayaran. And siguro mga around 2 to 3 letter of acceptance ang nakuha ko doon. Oh, wow! Pero sa awa po ng Diyos, wala pa kaming ipon noon at hindi pa po kompleto ang aming mga documents. Kaya hindi pa kami nakapag-lodge around that time. Oh, no! Tandaan po natin ha na even while we are waiting, kahit may mga delays, tandaan po natin na may blessing po dyan. During our waiting period, napag-isipan namin kung saan mas in demand ang profession ng asawa ko and kung saan covered na agad ang aming health insurance pagdating pa lamang namin sa Canada. At yun po ay sa Alberta. So hayun, nag-update po ako kay ate agent. Sabi ko mag-focus na lang po kami sa Alberta. So August 1 po ay nag-apply kami ng letter of acceptance sa BVC or Bow Valley College. At pag sinuswerte ka nga naman, lahat ng schools na in-applyan namin ni ate agent, puro po ako na-issuehan ng mga letter of acceptance doon na libre at walang bayad. Pero itong pinakagusto ko na located sa Alberta ay may bayad na tumataginting na $140. And guess what? September 14, nalaman ko from ate agent na waitlisted ako sa BVC. Oh, no! Ang advice po niya, maghanap kami ng iba while we are waiting for BVC. At hayun, nag-apply naman ako sa iba. Pero after 1 month, around October 17, lumabas po ang aking letter of acceptance sa Bow Valley College. Paglabas po ng aking LOA, ay nagpa-schedule na po kami ng upfront medical. October 22, 2023 ay nakapag-medical na po kami. And then, na-receive po namin ang mga results nito noong October 26, 2023.
At again, hindi pa rin po kami nag-lodge ng application. Kasi around this time, nagkukumpleto pa po kami ng mga documents. At okay lang din po yun. Kasi nagkaroon po ako ng time para i-review at i-revise ang aming mga statement of purpose at letter of intent. Kasi hindi po yan madali. Yun yata yung pinakamahirap na pinrepair ko. Pero yun na nga, nakapag-lodge na po kami around December 4, 2023. At pag-lodge namin, dito na po pala mapapatunayan kung hanggang saan ang haba ng iyong pasensya. Araw-araw ang pagpapray, araw-araw ang paghihintay, hindi nawawala ang kaba, tapos sumabay pa ang changes sa IRCC. Oh no! Imagine habang naghihintay kami ng result, ganito ang mga balita. Dumoble na ang proof of funds na kailangan i-present. Tapos hindi na lahat ng international student ay eligible na magdala ng OWP or ng asawa or ng partner para makasama sa Canada kung hindi ka nagmamasteral or PhD. Wow! Kaya imagine po yung kaba namin during that time. Pero ayun na nga, nilift up po namin yan lahat kay Lord. Yes! Sabi nga po ng asawa ko noon, kung para sa atin, mangyayari pa rin yan. And then hayon, January 5, pag-check ko sa aming GCKey portal, medical pass na kaming lahat at reviewing eligibility na ang status nito. Although hindi pa rin approved during this time, medyo syempre nakakasaya pagka may mga changes pa rin sa ating GCKey account. Tapos akala ko naman lalabas na agad ang result pagkatapos noon. Hindi pa po pala. Lumabas ang una naming result after almost a month, February 2, 2024. OWP ko po ang unang nakatanggap ng approval. And then, February 3, ang mga SP minors naman. At tulad nga po ng nasabi ko, talaga namang nasubok ang aking pasensya sa mga panahong ito. Lumabas po ang approval ng akin after 2 days pa, February 5, 2024. Gumawa po ako ng separate video para ipakita ang mga reactions namin noong na-approve ang aming mga visas. Pakiclick na lamang po ang link sa description box para mapanood ito. And then hayon, same day ng aking approval, February 5, 2024 ay pinasa na din namin po sa VFS dito sa Qatar ang aming mga passport. Yes! Tapos na-collect po namin ang mga ito February 20, 2024. After more than 2 weeks, heto po ang aming buong timeline. Once again po, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po kahit papano ay may na-share po akong tips sa inyo. Don't forget to like and subscribe po. And I hope na marami pa akong ma-share sa inyo. God bless po sa ating lahat. See you soon, Canada.